Thank you so much, Coach TP. Good evening po sa lahat. Good morning din sa mga nasa abroad. Good afternoon kung anong time zone ka man ngayon. Welcome to our Real Talk tonight. First Real Talk natin for the month of December. Yan. Malapit na matapos yung 2023, no? Kaya ang lineup ng Real Talk natin for this month, napakaganda po talaga. Lalo na kung hindi mo i-miss out kasi this will lead you no to a better 2024 kasi syempre ang kailangan natin mag-prepare ng tama. Correct? Kung paano natin gagawin yung negosyong to hindi lang ngayon kundi pinaghahandaan din natin yung mga days ahead, yung years ahead of us. Kaya ngayon pa lang sa mga nandito ngayon sa Real Talk session natin tonight, this will benefit you. I-ready mo yung notebook mo, i-ready mo yung ballpen mo, mag-notes ka po talaga kasi kung seryoso po tayo sa ginagawa nating negosyo, maganda po talaga na marami tayong alam. Okay? So okay na ba tayo lahat? Ready naman na, no? Pwede ba muna mag-type yung mga nandito ngayon sa Zoom kung saan ka ngayon na lugar? Let me just check. Type mo kung saan yung location mo as of the moment. Nakakamiss eh. Ayan, so we are counting 110. Nakakatuwa yung business natin, no? Online, offline, marami tayong matutulungan, hindi lang yung mga malapit sa atin, kundi yung even provinces, even abroad. Yan, so keep on typing. And if meron kang business partner na wala pa dito sa Zoom, better follow up. Message nyo po sila na pasok sila, habol pa po sila no, sa ating training. And just like the last time na nag-talk po ako sa inyo, nung Real Talk, hindi ko po sasayangin yung oras ninyo. So gawin nating interactive yung training natin tonight. Tapos, maging responsive po kayo sa chat kasi nagbabasa po ako ng, ng mga comment dyan. And mag-ready ka rin ng question kasi baka mamaya may Q&A din po tayo. Baka may mga tanong ka na kung saan matutulungan ka po ng mga leaders ng team po natin. Right? So focus ka lang. Pwede kang kumain dyan. Kung may food ka, okay lang sa akin. Kung may coffee ka dyan, okay lang din. I don't mind. Basta mag-open cam ka lang. Huwag ka lang syempre naliligo siguro, no? Na naka-open cam. Kahit nasa work ka, kung pwede naman, hindi naman stricto yung boss mo. Okay lang sa akin. Huwag ka mailang. Kasi ang mahalaga sa akin, nakikita ko na may tao sa likod ng sa likod ng camera. Okay, ako nga may pagkain ako dito eh. Di ba? May tubig din ako. So, gawin nating masaya yung real talk natin kasi yun nga, patapos na rin naman yung 2023. So, tapusin natin yung taon natin na makabuluhan. Okay? Makabuluhan na dapat meron ka pa rin goal na na-achieve, kumikita ka pa rin dito sa negosyo natin. Kasi this will lead you to a better December. No, mas marami pang mas masaya, mas maganda, mas bonggang December. Okay? So ano ba yung topic ni Mentor Val? I'll start sharing na my screen, no? And again, mag-take down notes ka. Don't rely lang sa screenshot sa mga cellphone na yan kasi malay mo, mawala yung phone mo, wag naman sana. Mas maganda may notebook ka, may compilation ka, mga notes. Okay. Please type 1 nga po kung nakikita nyo po yung aking screen. O, diba? Nakabulat-lat ang Facebook ko. Okay. Okay? Type 1 nga po. Sige. Thank you so much sa lahat ng nag-type, no? So, ang topic ko po ngayong gabi, alam ko makaka-relate ka kasi lahat tayo may ganito eh. Hulaan nyo muna. Sige nga kung mahulaan nyo. Ito yung dahilan kung bakit nag-join ka sa negosyong to. Ano kaya topic ko? Sige, mag-chat ka dyan. Ito yung dahilan bakit nandito ka ngayon nakikinig. Ba't ka nag-join? Ba't mo hinahataw yung negosyo? So, merong
Mga nagta-type dito, sige nga, deepest Y. Grabe shortcut mo ah. Okay, very good. So, yan po, may mga nagta-type, dreams. So, yan yung title ng ano natin, no, ng topic or focus ng discussion natin for tonight. Dreams. Pero syempre, yung dreams na yan, hindi pwede na hanggang panaginip na lang or hanggang pangarap na lang yan. Kailangan ito-turn natin into reality. Gusto nyo yon? Okay, so dreams to reality. Lahat tayo nangarap. No, lahat tayo, bata pa lang tayo, no, matataas nga yung mga pangarap natin, maliliit pa lang tayo eh. Pero habang lumalaki, no, I'm sure nakaka-relate ka sa akin, habang lumalaki, the moment na graduate ka na, the moment na nakita mo yung reality ng buhay, na hindi naman pala ganun kadali ang pagyaman, lalo na kung hindi ka naman lumaki or hindi ka naman pinanganak sa mayaman na pamilya. Agree ba kayo? Sino dito prinsesa or prinsipe na hindi namin alam? May queen ba dito ng kung anong bansa? May heiress ba dito? Ang tagapagmana. Diba? So, maliliit pa lang tayo. Talagang ang dami nating mga naiisip na pangarap, 'di ba? Kahit nga superhero, pangarap natin maging ganun. Maging prinsipe, maging prinsesa, tumira sa castle, whatever. And then, here comes adulthood, no? Na nag-aral ka na, graduate ka, naghahanap ka na ng work, unti-unti ka na na-expose sa reality ng buhay. Nahirap pala kumita ng pera, lalo na kung hindi ka anak mayaman. Tama? So kahit gaano kaganda yung profession mo, kailangan dumaan ka sa proseso. Hindi naman agad-agad pag nag-apply ka, nandun ka na sa pinakamataas na ladder and malaki ka agad yung kita natin. Magsa-start talaga sa bottom yan. So ako, nung nag-a-apply po ako ng work, naramdaman ko yon na kailangan kong i-adjust yung pangarap ko kasi hindi siya kayang bilhin ng sasahurin ko. Na-realize niya rin yun. Yung pangarap mo yung ina-adjust mo dun sa kinikita mo. Pero here comes this opportunity na meron po tayo ngayon. And I don't know kung naramdaman mo rin siya nung time na na-invite ka. Pero ako kasi, nung in-explain sa akin yung marketing plan, kahit hindi mo na agad-agad pagyaman, yung umasenso, 'di ba? Nakaramdam ng chance. Sino dito nakaramdam ng chance nung time na in-explainan siya ng marketing plan natin? Regardless of your age. Sino dito nakaramdam nun? Chance. Yung iba, trip lang? Sige nga, type me. Ang hindi magta-type dyan. Hindi ko itutuloy, hindi biro lang. Ako po, nakaramdam po talaga ako ng chance na pwede kong makuha yung mga pangarap ko in a short period of time. Yung pwede kong makuha, let's say, sa labas ng after retirement, pwede kong makuha dito ng mas mabilis. After 10 years sa labas, pwedeng 1 year dito, 20 years sa labas, 2 years dito. Nagkaroon lang din po ng pag-asa, nagkaroon ng tsansa nung nakita ko yung business natin. So I'm sure yan yung mga nagta-type dito. Somehow na-feel nyo rin po yan, no, na pwede na pala. Pwede nating trabahuin, may chance pa pala yung mga pangarap natin sa buhay na hindi lang naman yung source of income natin employment lang. Pwede tayong magnegosyo. At pag nagnegosyo, hindi kailangan malaking puhunan, no, dito sa business natin, 9998, kahit mag 150,000 ka pa, business package pa kinuha mo, maliit pa rin yun as compared sa negosyo sa labas. Okay? So, yung pangarap na matagal natin kinalimutan or sinantabi or niliitan, unti-unti nating binabalik. Ay, pwede na to. Pwede ko na ulit pangarapin to. Kasi malaki yung pwedeng kitain ko dito sa business na to. Just as long gagawin ko lang yung sistema. Okay? So, all of us, we have dreams. And we have to learn how to make those dreams or turn those dreams into reality. Tatrabahuhin din po natin. Sa work natin, magtatrabaho din tayo. May job description ka dyan, gagawin mo rin kung ano yung sinasabi ng boss mo, sasahuran ka. Pero kukumputin mo. Kailan?
magmamaterialize. Dito, may pangarap tayo, nagkaroon ka lang ng isa pang, kumbaga pagpapunta sa pangarap mo, meron tayong, for example, meron kang tatlong option para makapunta dun sa pangarap mo. Pwede ka maglakad, pwede ka magbisikleta, or pwede ka mag-eroplano. So, kumbaga, dahil nandito tayo ngayon sa negosyong ginagawa natin, which is yung UNO or yung DBC, nagkaroon ka ng eroplano papunta doon sa pangarap mo. Kung ikaw naman, part-timer ka, edi dalawa. Di ba? Pwede ka maglakad. Pwede ka rin mag-eroplano. May choice ka. Kung ikaw naman, full-timer ka, eroplano. Are you with me? So let's unlock that dreams, no? Let's turn that dreams into reality. Tatrabawin lang natin ng tama. Now, you have to identify yung why. Okay? Kailangan alam mo kung bakit mo to gagawin. Yung deepest why, sabi nga kanina ni business partner Nick. Alam mo dapat, yung hugot mo, alam mo yung deepest why mo, alam mo yung mga dahilan mo bakit mo to gagawin yung negosyo. Aside from having that dreams. And syempre, hindi enough na alam mo lang. Hindi enough, I mean na identified mo yung why mo. Kailangan alamin din natin yung how. Paano natin gagawin yung negosyo ng tama. Okay? And hindi ko masyado i-detail yan kasi marami tayong trainings na dinidiscuss yung how eh. Pero why and how, kailangan yan magka-tandem. Hindi pwede nangangarap ka lang tas walang taking of action. Okay, so in turning our dreams into reality, kailangan muna maging clear sa'yo yung mga pangarap mo. So you have to see that dream no very clear. Alright? So have a dream board. Yun yung number one. Have a dream board or vision board. Make sure you see it daily. So bago po dumating yung 2024, alam ko naman no na dream board hindi na bago sa inyo yan. Pero dapat sa 2024, meron kang clear vision of what do you want to achieve. I-update mo kasi yan eh. Kung meron ka nang na-unlock sa previous dream board na ginawa mo, may idadagdag ka pa. So you have to make an update. At yung dream board na yan, hindi mo yan gagawin sa January 1 of 2024. Kaya nga yung topic natin na about dreams first week pa lang ng December, dinidiscuss ko na eh. So that you can prepare. So that you can visualize. Okay? And nakalagay po dito sa PowerPoint, you have to see it daily. So pag ginawa pala natin yung dream board na to, kailangan visible siya. Pagkagising mo, nakikita mo. Kung may office ka dyan sa bahay mo, nasa working table mo siya. Are you with me? Sa cellphone mo, gawin mo siyang wallpaper. Kailangan everyday nakikita mo. Kung wala ka namang office dyan sa bahay na tinitirahan mo, kunwari, sa double deck mo, lagay mo dun sa ceiling. Pwede yon. Sa pader mo. Yung lugar kung saan lagi kang nakatambay, lagi mong nakikita. Okay? So you have to promise yourself this time, you have to see your dream board daily. Hindi pwede na pinagawa sa'yo, nilagay mo sa bond paper, tapos tinago mo sa folder. Nakalagay lang kung saan. Kailangan nakikita. Okay? You have to set clear and specific goals. Make sure you have a clear and specific idea of what you want to achieve. Importante po, clear, klaro, specific. No, for example, gusto mo ng damit. So kung ng damit, anong kulay? Anong size? Anong itsura? Ganon yung ibig sabihin ng specific. Kunwari, mangangarap ka ng bahay. Magkanong bahay? Ano yung itsura ng bahay? Ilang kwarto yung bahay? Ilang CR yung bahay? Ilang living room yung bahay? Ano pa yung meron dun sa bahay na yun na gusto mo? May garden ba yan? Bungalow ba yan? Kailangan specific. Hindi pwede na, gusto ko yumaman. Bibili ako ng bayat lupa.
Pag tinanong ka magkano, hindi mo alam. So you have to be really specific this time. Okay? Dapat may idea ka talaga kung ano yung gusto mo ma-achieve. Yun po yung pangangarap. Yun po yung paggagawa ng dream board. So you have to set SMART goals. Ano ibig sabihin ng SMART? Specific, ano-ano yung mga gusto mo, measurable, nasusukat, okay? Nahahawakan ba yan? Or ano yan, sa imahinasyon mo lang, kailangan measurable. Okay? Achievable? Well, of course, through uno, no? Kunwari, part-time, nag-work ka. Alam naman natin na kikita naman tayo sa work, yes, but limited. Ang dami na nagtrabaho, 'di ba? After mo mag-retire, magkano lang naman yung nakukuha. Tama? So, kailangan mo talaga magdagdag kung meron kang mga pangarap na mas mataas. So, through uno, magiging posible yon, achievable talaga. Okay? Sa marketing plan pa lang naman natin, very very achievable na yan kung magkano man yung gusto mo, magkano man yung halaga ng pangarap mo. Relevant. Relevant ba yan sa'yo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa buhay mo? And syempre, time-bound. Kailangan may oras. Kailan natin kukunin? Kasi pag sinabi ko, oh, nangangarap ka ng bahay at lupa, kailan? Hindi pwedeng sasagot mo sa akin, mentor, hindi ko alam. You have to set time. After 2 years doing the business, after 3 years ba yan, after 5 years ba yan, after 10 years ba yan, you have to set time. Kailangan may time. Kasi kung walang time, hindi ka maghahabol. Nagigets ba natin? So you have to set SMART goals. Type mo nga dyan, SMART. Type mo sa chat box, SMART. Hindi globe, SMART. Type SMART goals. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Okay? So, yan po yung example ng dream board ni Mentor Val after yung 2020 dream board ko na na-achieve ko. So, ito na naman yung isa-isa sa mga ina-unlock ko po, no? And, I'm thinking na i-update ko pa rin naman to, dadagdagan ko pa rin naman. So, nasa dream board ko po kasi yan ever since yung tithes and offerings, no? Consistently since 2017 up to now. Talagang yung tithing, no? Simula nung naintindihan ko yan, I make sure talaga na pag kumita ko, yun yung unang-una kong binibigyan ng yan yung tinatabi ko. Okay? Kasi ang paniniwala ko, I'm just giving back, no, kung ano yung binigay sa akin. Kulang pa nga yung 10% eh. Ang pangarap ko talaga dumating sa time, yung tithes ko 90%, 10% na lang sa akin. Yung ganong level. Pangarap ko yun. And syempre, aside from tithes, ma-perfect ko rin yung offering. Kasi, sa akin to, no, kinukwento ko lang yung dream board ko. 10% is your tithes. And more than your tithes or above your tithes, that's called offering. For example, nag-donate ka sa ganito, nagbigay ka sa pulube, nag um, may binigyan ka na whatever na donation sa ganitong institution or sa ganitong korporasyon. Basta anything na binibigay mo beyond 10% na talagang sa church, that's what you call offering. So gusto ko, dahil na-perfect ko yung tithes, gusto ko dumating sa time talaga na even yung offering, mapaperfect ko siya. And ayan, nakikita nyo ba yung sobrang daming kotse? Kasi dumating na po sa point na sa grupo natin, marami na rin po yung naglabas ng kotse, marami pa po akong ginugol na maglabas pa ulit. Pero syempre, isa din po sa mga pangarap ko bilang grand mentor, yung mga naglabas dati,
makapag-level up sila, 'di ba? Mabili nila yung dream car nila or mabili nila yung sports car nila, mabili nila yung mga statement car na gusto din nila. Sino gusto ng ganon? Sino din yung gusto maka-experience ng pagsakay sa two-door lang na kotse? Yung gusto ng ganon? Yung may option ka, may malaki ka, may maliit ka. 'Di ba? So, pangarap ko po yan, makita ko yung mga leaders ko na nagda-drive na rin ng kani-kanilang mga sports car. And eventually, kung ano pa yung ultimate car na pangarap nila, makita ko sila na dinadrive nila yon. And kung nakikita niyo yung dollar na pera, kasi pangarap ko talaga, hindi lang magkaroon ng peso na savings. Syempre, gusto ko rin ng dollar savings, no? So, meron naman, pero syempre, ayoko ng ganun lang yung amount. Pangarap ko $1 million savings. Dollar. Gusto niyo yun? Pwede na. Maliit nga yun eh. Yeah? And then, syempre, andyan po yung resort na pinapangarap ko. Later on, gusto ko rin makapag-invest ng property, beachfront, white sand. Diyan ako magpapatayo ng resort ko, rest house ko, ganyan. And then, jet setter. May yate na din ako. Gusto ko mag-top 1 yung buong DBC sa buong company. Kaya yan may nakalagay na 1. Gusto ko rin mag-top 1 kasi walang imposible eh. Yung recent na top 1 ng company natin, babae. So walang imposible, tama? Achievable siya. Measurable din kasi i-hit mo lang yung target income eh, kung paano mapunta doon. Gusto ko rin magkaroon ng foundation. Ayan o, MC ngayon nakalagay o. Kaya kami nagpa-picture dyan eh, ni Mentor MC. Kasi one time sa Rotary, meron kaming um, parang relief goods ata or basta meron kaming activity sa Rotary. Tapos nakapunta kami sa place na yan, sa organization, parang anong tawag doon? Parang charity. Basta may MC sa grass, eh, alam niyo naman 'di ba? Pangalan ni mentor MC nyo. Kaya nagpa-picture kami and then sabi namin darating sa time, magkakaroon din tayo ng sarili nating foundation. Um, Yan po, dream house. Kasi meron kaming family house na nabili sa San Valley. Pero it doesn't end there. Kasi pangarap ko rin po magkaroon din kami ng sarili pa. Isa pang dream house ko po talaga. By the time may kids, tumungtong na sila ng 10 years old, 20 years old, dapat yung dream house talaga namin ni Mentor MC, mapatayo na po namin yan. And by that time, yun, pangarap ko po kasi magkaroon ng 4 na anak. Pero, kailangan may building muna kami bago yun mangyari, no? And of course, yung family ko, kung saan ako lumaki, yung parents ko, hindi pa rin nawawala yan, pangarap ko mabuo pa rin kaming 5. 1 million worth na income minimum. Target ko po yan next year. Dapat kumita ako ng 1 million per month. Yan yung dinedecode ko talaga. Gusto ko makabili ng Land Cruiser, brand new, cash. Yung ultimate ko na dream car, gusto ko ng Ferrari. Pangarap ko rin brand new eh. Pag bumili ako ng ganyan, brand new, tapos baka mabibili ko siya ng cash. Travel, after 10 years, get married again, renewal of vows, dun sa destination na kung saan kami talaga dapat magpapakasal. And then magkaroon ng napakagandang farm. Marami pa po. Dadagdagan ko pa to. Okay, so that's my dream board, sharing it with you. Sabi ko nga no, nangyari sa akin yung previous na dream board ko nag-materialize. So hindi po malayong mangyari. Itong mga pangarap na pinipili kong makita araw-araw. So dapat itong dream board mo, pag gagawa ka niyan, again, lagi nating nakikita. So, let's talk about writing down. No, writing down your goals, breaking them down into smaller, actionable steps, or cut out photos which represent it. So, pag nag-create ka ng dream board, pwede ko na naman i-share sa inyo to, no? Para holistic, tamaan natin yung 12 aspects of life. Tamaan natin.
Okay? So ano ba yung 12 aspects of life pag nag-set ka ng dream board or paggagawa ka? About your health. So once na nag-create ka ng dream board for 2024, ano din yung target mo? Ano din yung pinapangarap mo para mag-improve din yung health mo, yung fitness mo? Ano ba yung timbang mo ngayong taon na dapat next year yan na yung tatamaan mo? Sige nga, sa mga nangangarap dito yung Balik Alindog program, anong kilo natin na tina-target dyan next year? Sige nga, kung ikaw naman underweight ka, ano yung healthy na weight mo? Alam mo ba yun? Baka yung iba dito, hindi mo alam kung ano yung target weight mo or yung BMI mo. 55, wow. 45. 57 ngayon, 52 after holidays na lang. Next year na lang, mentor. Oo, next year ko na lang to isa-set para sa inyo kasi alam ko madaming kainan sa Pasko tsaka sa December 31. Okay? So have kumbaga a target about din sa health mo kung walking a day, 30 minutes a day nagka-cardio ka, ganyan, or gusto mo ba mag-enroll sa gym? Something like that. Gusto mo ba magpa-general check-up? Or may sakit ka ba ngayong taon na gusto mo next year? Kailangan bumalik ka sa pagiging well, no? So, isipin mo lahat yung pwedeng mong yung lahat ng pwede mong pangarapin with regards sa health and fitness. Okay? Daily exercise, eating healthy, walking daily, running daily, drinking more water. Kung this year, 5 glasses of water ka lang a day, next year, 8 glasses na, mga ganon. Something like that, mga basic. And then, syempre, intellectual life natin, i-relate ko na lang sa business, no? Kung gusto mo mas maging productive ka intellectually, you have to, um, yun nga, make change. Kung hindi ka mahilig magbasa, try mo, magbasa ka, one book per month. Or kung hindi ka talaga reader, kagaya ko, hindi talaga ako reader, no? Dumating ako sa time na yung isang libro, 2 buwan ko yan bago natatapos. Minsan nga, 3 buwan eh. Kasi nga hindi talaga ako mahilig magbasa. Unlike si Mentor MC, grabe yun eh. Pag talagang inupuan niya yung isang libro, kaya natapusin niya ng 2 araw, 3 araw lang. Minsan nga overnight lang eh, pag ginusto niya talaga. So, ganun siya kagrabe magbasa, no? Pero, syempre, kailangan natin yan eh. Nagpa-function yung utak natin, lalo na sa negosyo na ginagawa natin, no? Hindi porket nag-iedad tayo, tatanggapin na lang natin sa sarili natin na hindi ko na yan kaya, ay hindi na yan, hindi na ako nagpa-function. No. Ikaw lang yung magsiset ng limit sa sarili mo. Okay? What else? Pwede ka rin manood ng mga educational na mga videos, 'di ba? Kahit mga isang video per day, like mga podcast, no, kahit mga short videos lang or one video per week, depende sa iyo. Motivational video, it's up to you. Anything na pwede mag ano sa intellectual mo, gusto mo mag-aral? Nung nakaraan nga eh. Nung nakaraan, sabi ko kay Mentor MC, sabi ko, kasi nga yung pedia ni Alex, nag-post siya, tapos graduate siya ng Business Administration sa Ateneo eh. Sabi ko, ang galing ni Doc, Cynthia, kinongrats namin. Sabi ko, gusto ko rin mag-aral, ganun. Tapos nanonood pa naman kami ng Grey's Anatomy, kaya parang na kami mag-aral, yung ganun. Tapos biglang sabi ko kay Mentor MC, di, pag kumikita tayo ng 5 milyon isang buwan, mag-aaral ka pa ba? Sabi niya, wag na, hanap na lang tayo na mag-aaral para sa atin. Di ba? Parang wala lang, nagjo-joke lang kami sa isa't isa kasi kunwari sabi niya, mag-aral kaya ako ng pagiging doktor. Mga ganun siya, sabi ko. Sige, hataw tayo. Pero pag kumikita na tayo ng 5 milyon isang buwan, mag-aaral ka pa din. Kasi tinanong namin nag-i-interview kami ng OB, Pedia, gano'ng katagal yung mga pag-aaral nila. Diyos ko, napakatagal. 15 years? Sabi namin, hataw lang tayo ah. Pero ang point ko lang is, kaming dalawa,
sina-challenge pa rin namin yung sarili namin na ayaw namin maging stagnant, na ganun kahalaga na dapat nag-ano pa rin kami ba, yung hindi pa rin kami tumitigil mag-aral, dapat matuto pa rin kami kasi nga nagli-lead kami ng grupo, ang daming umaasa din sa amin. Yun. So, with regard sa intellectual life nyo, include nyo yan sa dream board nyo. O emotional life, mastery of emotion. Kung hindi ka ganun ka pasensyoso, pasensyosa. O next year, challenge mo yung sarili mo na haba-habaan na natin yung patience natin. And then kung ikaw, um, grabe ka pa kaapektado with regards sa discouragement, sa mga rejection, pagdating sa mga invites, pagdating sa mga prospect, dapat next year, ang goal mo, mag-level up na yan. No, hindi ka na, kumbaga maging less emotional ka na, no, with regards doon sa mga na-mention ko nga, rejection, discouragement, okay? And then, syempre, number 4, yung character natin. No, yung sense of belongingness, self-esteem natin, kung feeling mo dito sa business natin, hindi ka belong or what, baka kasi ikaw lang din yung withdrawn or ikaw din yung nilalalayo mo sarili mo, 'di ba? Hindi ka nagiging involved sa community natin. So hindi dapat ganoon. Once nandito ka sa networking industry, sa community kasi natin, kailangan talaga you have to make yourself involved. Okay? Kung ikaw nire-reach out ka ng mga mentors mo, nire-reach out ka ng mga coaches, ng mga business partner, wag ka naman yung magpapilit pa. Dapat magkaroon ka rin ng interest to be involved sa community. Kasi two-way yan eh. So kami, reach out ka namin kasi we want to help you. Ikaw din, you have to make an effort na makapasok din sa community. Makapasok, ma-inculturate mo rin sa sarili mo yung kultura na meron dito. Kasi by that, no, yung pakiramdam na belongingness, sigurado ako, mararamdaman mo yan eh. Ako, sobrang grateful ako kasi naramdaman ko talaga yan dito sa community natin. Simula pa sa mga nag-invite sa akin, sa mga coaches ko dati, naramdaman ko talaga na walang discrimination. Naramdaman ko talaga na they're very open. They're willing to listen, they're willing to help. As long as ikaw din magpapatulong ka. As long as ikaw din willing ka rin mag-share sa kanila. Okay? And yun nga, self-esteem natin, kung this year, mababa yan, dapat next year, what can you do to improve your self-esteem? Kung aloof ka, kung withdrawn ka, hindi ka nagpa-participate, gawin mo rin yung part mo na dapat mag-involve ka sa business activities, sa mga team gatherings. Part mo, dapat gawin mo rin yun. Hindi pwede na one way lang. Spiritual life, so how's your relationship with God? May iba-iba naman po yung religion ng mga nandito ngayon sa Zoom. So kung dati, let's say, wala kang commitment to attend the church, siguro by 2024, yan yung isang bagay na number 1 na priority mo. You have also to make time for Him. Kaya nga tayo since 2021, Sabbath day natin, Sunday eh. Wala tayong mga training. Kasi sa community natin, we value talaga yung time para sa Kanya. Okay? Or kung hindi ka man maka-attend ng face-to-face, maybe online. Daily success habits natin, hindi yan mawawala kasi marami pong natutulungan dyan, maraming nai-influence dyan. Kung hindi ka marunong magbasa ng devotional, dun lang makikinig ka, di ba? So nakakarinig ka na ng about sa Bible. Tapos, yun nga, tithing. So again, iba't iba naman po yung religion natin dito. Pero I believe we have one God. Okay? Na creator po natin. Savior po natin. Then love relationship. Improve your relationship. Kung ikaw married ka, improve your relationship with your husband, with your wife, relationship with your parents, maybe relationship with your siblings, relationship with your children, relationship with your friends. Ano yung pwede mong gawin to improve, no? So nung kami po na umattend kami ni Mentor MC that time sa retreat, may natutunan kaming dalawa. Sabi ng pastor sa amin, pag ikaw kinasal na kayo, you have to make an investment din talaga to keep your relationship okay. Right? So ang sabi doon, dapat daw once a year nag-i-invest kayo sa mga couples retreat. Yun yung natutunan namin. Once a week,
dapat daw talaga nagde-date kayo. And then every day you do daily devotion. So yun yung tip sa amin that time. So again, natutunan ko lang yun. Kaya we are applying it, no, na kumbaga para lang din at least, kasi ano yan eh, araw-araw din talaga yan na effort, relationship, not even lang din naman sa spouses natin, even sa family natin, sa mga mahal natin sa buhay, really have to make an effort. Okay? So sama mo rin yan sa dream board mo. Kasi nga, ang goal natin, holistic. Holistic natin tong ginagawa ang ating negosyo. Parenting vision. How would you like to improve your relationship with your kids? Kung ikaw po magulang ka na, be a good provider ba? Hataw ka maigi para mas ma-provide mo yung mga pangangailangan ng kids mo. Kung nag-work ka tapos may ganito ka pang klaseng source of income, mas lalo mong tuduhan kasi hindi naman to wala-wala lang yung negosyo natin eh. Actually nga, kung talagang siseryosohin nyo yung network, ay nako, sobra-sobra po yung pwedeng ibigay nito sa inyo talaga. Okay, communicate with your kids kung hindi mo sila lagi nakakausap. So by 2024, naka-mindset ka, nai-adjust mo rin yung area na yun. Kung medyo sablay ka sa communication with them and teaching them life lessons, no? And number 8, social life mo. Social life. Actually, dito pa lang sa community natin, yung social life natin mag improve talaga eh. Basta hindi ka lang aloof, hindi ka lang withdrawn, willing ka lang din to be part. Build ka relationship with your direct sponsor, business ha, healthy business relationship ang sinasabi ko dito, hindi kung ano-anong market business ha. Build a good relationship with your direct sponsor, with your coaches, with your mentors, with your business partners, with your cross-line. Again, healthy business relationship. Hindi kung ano-anong relationship po yung tinutukoy ko. Okay? And syempre, financial life. Yan. So, ito na po, pangarap mo, bahay at lupa, education po, kung ikaw po ay may mga anak, may mga educational plan ka na ba sa kanila, may mga insurances, whatever, kotse, anong unang kotse na gusto mong bilhin? Kung ikaw may kotse ka na ngayon, sumali ka dito sa business natin, ano yung gusto mong kotse na mabili na galing talaga sa kinita mo dito sa business natin? Hindi galing sa trabaho mo, hindi galing sa pamilya mo, hindi bigay ng nanay mo, hindi bigay ng tatay mo, hindi bigay ng kung sino man. Kotse na galing talaga sa kinita mo dito sa negosyo natin. Okay? What else? Travel? Anong bansa gusto mo puntahan next year? Or hindi muna international kung wala ka pang napupuntahan ng mga lugar dito sa Pilipinas, saan yun? Okay? Savings, magkano? Magkano yung gusto mong ipon? Sabi nyo nga, di ba? Ang empleyado, sabi sa UBP, medyo mahirap makaipon ng 10,000 isang buwan. Tama? Lalo na kung minimum wage earner. Kung hindi naman yan minimum wage earner, lumalaki na yung sahod, lumalaki din yung lifestyle, lumalaki din yung bayarin. Tama ba? So ngayon, kung mahirap makapag-ipon sa employment ng 10,000 isang buwan, sikapin mo na doing this business, masikap mo talaga, ma-unlock mo talaga na makapag-ipon ka monthly. Magkano? Ikaw ang magsiset niyan. Para sa akin, no, walang maliit, walang malaki. Basta yung matutunan mo muna, magsimula ka lang muna, ma-unlock mo lang muna. Kung yun yung hindi mo nagagawa nung nagtatrabaho ka, dahil nakita mo yung community na to, yung business na to, dapat ang understanding mo, dapat makakatulong to. Kaya ko to dinagdag, kaya ko to ginagawa yung business na to. Kasi kung ano yung hindi ko na-achieve sa pag-work lang, kailangan ma-achieve ko dahil may another source of income po ako. It's all about discipline. Ilang percent? 5%? Kahit nga 1% eh. 1% na lang sa kinikita mo dito sa negosyo natin buwan-buwan, savings pa rin yun. 5%, 10%, bahala ka. 20%, bahala ka. Basta again, magkano ba yung savings na gusto mo by December 2024. Mentor, gusto ko makatabi lang ako kahit 10,000 sa December 2024 na talagang solid, ipon lang talaga. Gusto ko mentor 50K, gusto ko mentor 100K, gusto ko mentor 500K, it's up to you.
Sabi ko naman measurable, achievable. Walang imposible, basta naka-target sa'yo. Okay? And kung ikaw naman, lubog ka sa utang, bago ka pa maka-join dito sa business and nakikita mo yung business natin na makakatulong sa'yo to para mawala ka doon, then magandang goal or magandang pangarap for 2024 is for you to be good. Alam mo yung good, get out of debt. Yun yung lagay mo. Get out of debt. Lagay mo yun. Maganda yun kasi kunwari, 2024, talagang maubos mo lahat ng mga bayarin mo. E di 2025 or let's say 6 months natapos mo na, 2025, clean slate ka. You wanna get out of debt and then makapag-ipon ka 1% na lang ng kinikita mo. Magkano lang, magkaroon ka ng ipon ng 10K or 20K. Yes, maliit lang, pero progress yun. Okay? So, mangyayari yan pag meron kang sineset. Hindi yan mangyayari pag lahat nasa utak mo lang. Kailangan sinusulat. Alright? So, next po tayo. Number 10, career. So, syempre, wala akong ibang sasabihin about career, kundi focus ako dito sa business natin. Okay? Ano ba yung gusto mo ma-achieve sa negosyo natin? Magre-refer ka lang sa achievement card. Saang level ka na? Anong ladder ka na? Ano yung next mo na gustong i-target? Sa company, ano yung award mo na meron ka nang na-achieve? Ano yung next target mo? Okay? Hindi ko pag-uusapan dito yung trabaho mo sa labas kasi hindi ko alam kung ano yung next na ladder dyan na inaakyat. 2 years lang ako naging empleyado. So, dito na lang. Ano ba yung gusto mong mangyari dito sa career mo? Sa negosyong ginagawa natin? Okay? And then, syempre, 11, quality of life. And then, yun nga yung with regards sa quality of life na gusto natin, no, yung talagang masasabi mo na it's really holistic. No, holistic yung buhay natin dahil nga ginagawa natin yung negosyo na to. Hindi yung tipong ginawa mo yung negosyo na to, tas mas lalo pang naging worse yung nangyari sa buhay mo. So that's a wrong mindset for me. And for me, hindi pwedeng sisihin yung opportunity na meron tayo if the other way around yung nangyari sa buhay natin. Instead of, ito yung pinapangarap mo, di ba? Sobrang ganda. Tapos the other way around yung nangyari. I don't think na pwede nating sisihin yung opportunity kasi lahat tayo binigyan ng opportunity ng Panginoon. Nasa atin na lang yun kung paano natin i-maximize araw-araw yung opportunity na binigay niya sa atin para mapunta tayo dun sa quality ng buhay na gusto talaga nating ma-experience. So, time is very important. Hindi mo pwedeng ibalik yan. Kaya habang ginagawa mo na siya bago ka pa lang, gawin mo ng tama, huwag kang magsayang ng panahon, huwag kang mag-procrastinate, mas maganda na talagang i-maximize mo every single day na ginagawa mo yung negosyo kasi yung resulta niyan ikaw pa rin eh. 'Di ba? Yung result ng magiging quality ng life natin, walang ibang pwedeng sisihin kundi tayo. Tayo. Nagigets niyo ba? And then syempre number 12, life vision. What do you want to happen? 'Di ba? How do you see your life as a inspiration ba sa ibang tao? Ano yung purpose mo? Mm. Kailangan clear yan. Kailangan very, very, very clear. So, bakit gusto ko mag-top 1 yung DBC? Bakit gusto ko mag-top 1 ng buong company? Is it for me lang ba? Siyempre, parang pag naging top 1 ako, pag nag-excel ako, pag talagang nag-excel ako dito sa business na to, I can really say na ginamit ko yung pinigay sa akin na skills ni Lord. Ginamit ko yung wisdom na pinagkaloob niya sa akin. Kaya gusto kong mag-excel dito sa business na ginagawa natin, sa community na binibuild ko. Kasi gusto ko na maging proud siya sa akin. Gusto ko na, alam mo yun, yung ma-honor ko siya sa kung ano man yung biniyaya niya sa akin. Yun yung vision ko, yun yung purpose ko. Ikaw, ano sa'yo? Kailangan mo yan ma-identify. Kasi pag sobrang klaro yan, kahit ano pang taas baba yung may experience natin, later on, makakahanap ka ng reason to
stand up and move forward. Still do better. Okay? So yan po yung 12 aspects of life. So kung gagawa ka ng dream board, gusto mo tamaan mo lahat yan. Screenshot mo. Tamaan mo lahat. Para again, holistic yung dream board natin for 2024. Okay? Number 3, in seeing the dream, create a plan. So yun na nga, may dream board na tayo, di ba? Plano na natin. Create a plan for achieving them. This plan should include specific actions you can take to move closer to your goals. Okay, mentor, paano ba talaga? Actually, wala eh. Talagang you always have to go back sa basic. When you feel like you don't know what to do, always go back sa basic. Ano ba yung tinuro sa'yo nung bagong sali ka? Okay? So start by taking small steps toward your goals and gradually work your way up to bigger ones. Wala po akong ibang pwedeng maiset na sample dito, kundi yung daily success habits natin. Alam niyo kung bakit itong daily success habits yung nilagay ko dito? Number 1, you start your day with a prayer. Diba? In that way, number 1 na kaagad sa list mo si Lord. Pagkagising mo pa lang, papasalamat ka na, magpahingi ka na ng guidance, etc. Andito na rin yung pag-a-add ng friends sa Facebook. Prospecting. Na-enhance mo yung skill mo dyan sa pamumrospect. Mag-a-add ka ng tao. Sa social media, magbibigay ka ng calling card kasi offline na rin tayo. Ano pa? Andito na rin sa daily success habits yung invitation. Prospecting nandyan na, yung invitation nandyan na kasi nakalagay dyan, no, magsischedule ka ng kakausapin araw-araw. Hindi ka pumapayag na wala kang ma-schedule. So anong skill yung na-enhance sa'yo by doing the daily success habits? Yung invitation process. Anong skill pa yung natuturo sa atin dyan or na-enhance sa atin dyan? Paano mag-follow up? Nagpa-follow up ka ng prospect, nagpa-follow up ka na ng invite, nagpa-follow up ka rin ng mga pendings mo, nagpa-follow up ka pa ng mga business partners mo. Ano pa? Facebook marketing. Tinuturuan tayo na dapat pala lagi tayong active sa social media, kailangan talaga mag-post, kailangan mag-share, kailangan mag-tag. Dito tinuturuan din tayo na umattend ng training. Or kung hindi man umattend ng training, hindi lang kayo limited sa pag-attend sa training sa DBC, manood ka pa ng mga motivational videos, makinig ka sa mga podcast, dito nire-remind ka na you have to improve yung pagdating sa knowledge mo, 'di ba? Para mas lalo ma-enhance yung mga information na meron na tayo by learning something new. And ano pa, tinuturuan tayo dito mag-journaling, being grateful every day. And yun nga, nire-remind ka na naman sa dream board mo, di ba? So, daily success habits, inuna mo na si Lord, natuto ka ma-prospect, natuto ka mag-invite, natuto ka mag-follow up, natuto ka mag-present din dyan, mag-FB marketing dyan. Andyan na lahat eh. Alam niyo yung iba kung bakit nahihirapan sa negosyo? Kasi hindi mo lang naman talaga kasi ginagawa. Pero pag tinignan mo tong format ng daily success habits, nandyan na po lahat yan. Scheduled posting, may pattern na rin tayo, what to post sa morning, sa noontime, sa evening, sa bedtime. When you feel like you don't know what to do, tignan mo lang yung daily success habits poster natin. Tignan mo lang yung scheduled post natin na poster. And sigurado akong hindi ka mawawala. Hindi ka motivated, be disciplined. Gawin mo lang. Sundan mo lang yan. I-tick mo lang yan, oh, yung 7 na yan na nakabox. Accomplish mo lang within a day. Tawag dyan, small steps. Small steps towards your goal. Ang pinag-uusapan natin, goal na gusto mong ma-achieve dito sa business natin. Kasi by hitting smaller goals, hindi mo na alam na tatamaan mo na pala yung mga naset mo na nasa dream board mo. Clear? Okay? So please, okay lang ba? Kung wala ka pang ganyan na poster, wala ka pa na-save niyan sa album mo sa cellphone mo, parang awa mo na dapat i-save mo na yan.
Paulit-ulit mo nga naririnig yan eh. Pero sometimes kahit paulit-ulit na natin naririnig, natitake for granted natin. Akala natin hindi siya totoo. Akala natin hindi siya effective. Akala natin walang maitutulong. Pero actually yung skills na kailangan ma-enhance sa atin as a networker, na-compress dyan sa daily success habits. Na-compress na lahat. Kailangan mo na lang hahasain. Apply, and mahasa siya sa'yo hanggang sa ma-master mo siya, hanggang sa gumaling ka, hanggang sa maging expert ka. Okay? So what's next? After seeing the dream, dahil alam na natin, nakita mo na yung pangarap mo, oh, yun na. Trabawin na natin to. Tama. Hindi pwede na magdasal ka lang tapos walang kang ginagawang aksyon. So let's work together towards our dreams. Alright? So taking action, no, the most important step in turning your dreams into reality is to take action. Start by taking small steps towards your goal and gradually work your way up to bigger goals. Ano na naman poster ko dito? Achievement card. Hindi mo alam kung anong next? Balikan mo yung achievement card mo. Asan ka na ba dyan? Sino dito wala pang achievement card? Sino dito wala pang achievement card or sino dito hindi niya alam yung achievement system natin sa grupo? Type me. Again, parang awa mo na. Kung wala ka pang achievement card, kung hindi mo alam yung achievement system, parang awa mo na, screenshot mo yan. No? That meron ka niyan sa phone mo, i-save mo yan. Kasi yan yung titignan mo eh. Saan na ba ako sa business namin? Ano na ba yung next ko talaga dapat na tina-target sa negosyo? Huwag kang mag-rely sa taong nag-invite sa'yo. Lalo na kung matagal ka na, 6 months, 1 year ka na, 2 years ka na, nakarely ka pa rin dun sa taong nag-invite sa'yo, natapikin ka, na itulak ka, uy, maganito ka na, uy, dapat hindi eh. 6 months onwards ka na sa business, dapat alam mo na kung ano yung gusto mong gawin or gusto mong mahit. Yung ultimum alam mo lang, yung ultimo alam mo lang yung pangalan. Kasi baka mamaya 1 year, 2 years ka na, hindi mo alam ano yung emerald, ano yung diamond, ano yung diamante, ano yung blue diamond. Yung hindi mo alam kung ano yung mga award na yon, please alam mo lang. Napapangalanan mo na sa isip mo yung mga awards ng team. Yung awards natin sa grupo, pag na-hit mo yan, tamaan mo rin kasi yung sa company, yung national award. Kasi yung how, sa totoo lang po, how to get there, how to hit that award, hindi naman mananawa yung mga sponsors nyo, yung direct coach nyo, yung mga mentors para tulungan ka maabot yan eh. Hindi mananawa. Pero, ikaw mismo, yes, ikaw, kinakausap kita, na member, alamin mo lang, ano ba yung award, pangalan ng award, at least yun man lang. Kasi yung how, we will help you all the way. Hindi ka namin dyan pababayaan. Ang nakakalungkot lang, hindi mo na nga alam yung pangalan, ay hindi mo na nga alam kung paano, hindi mo pa alam yung pangalan, ultimo ng award. That's so sad. Tapos, nangangarap ka ng malaki and gagamitin nating avenue yung business para ma-reach natin yung dreams. Parang may mali, di ba? Okay? So have your achievement card with you. Monitor it closely. Take a look at it closely. So you have to, ano pa, achievement card, and then syempre, I'll remind you consistently about this, yung following the system. Sumunod ka lang sa sistema ng negosyo natin. Sundin mo lang yung sistema, wag lang mag-analyze. Kasi the moment na nag-a-analyze na po tayo, andyan na yung paralysis eh. Kina-question mo na, kasi bakit ko ituturo yung isang bagay kung hindi effective? Bakit ko ilalagay sa module ko yan kung hindi nakatulong sa akin in the first place? Just follow the system. Hindi dito kailangan sobrang talino mo. Ang kailangan mo dito, matuto kang sumunod sa sistema na kumbaga nakapolish na, na pag-isipan na, nasubukan na, 'di ba? Guaranteed effective na. Just follow the system and help the system and let the system work for you.
Okay? So ano ba yung mga system natin dito? Sistema ng kitaan, training system natin, duplication system natin, yung pagbibuild natin ng network na system, lahat yan meron. From Diamanten, di ba, yung mga LMC natin, ang dami pong mga paulit-ulit na program na binibigay sa community natin. Kailangan lang talaga maging part ka nun. Kailangan lang you have to involve yourself. Learn the business consistently. Huwag kayong manawa. Maraming nag-fail dito, maraming napo-frustrate, maraming nadi-disappoint. Simply because sarili nilang negosyo, wala silang tiyagang aralin. Sarili nilang negosyo, wala silang tiyagang alamin. Yung pasikot-sikot, wala silang tiyaga na busisihin to. Alam nyo, pag negosyante ka, kailangan hindi ka inuutusan. Kung ikaw yung may-ari ng, alam mo yung bakit yung mayaman, yung mga mayaman? Kasi grabe mag-isip yan, grabe yan magtrabaho. Grabe yan ka-dedicated. Alam mo kung bakit yung employed, yan lang yung binabayad sa atin? Kasi nga, naka-structure na eh. Ito gagawin mo, 8 to 5, or 8 to 9, or 9 to 5. Ito yung tatrabawin mo. Ito yung ipapasa mo. Ito yung kailangan mo i-comply. I'm not against it ha, kasi nga nangyaling din ako dyan. Gusto ko lang na since ikaw, nandito ka na din sa business, aside sa pagiging empleyado, hindi ka na empleyado lang, negosyante ka din. So you have to be accountable sa business mo. You have to own this. Business mo to, aralin mo to. OBP, paulit-ulit. Yes, okay lang. Not until ikaw yung nagpe-present, hindi mo pa yan master. Cecil, huwag ka manawang makinig sa mga success stories ng mga nagsishare. Regardless of their background, regardless how they speak, magaling ba silang magsalita, hindi ba okay grammar nila or whatsoever, mali-mali ba spelling nila sa PowerPoint, huwag mong tignan yun. Ang tignan mo, ano bang proseso na dinaanan nila, paano nila nilagpasan, kaya sila kumita ng malaki. Yun yung pakinggan mo, yun yung aralin mo. Huwag mong aralin, ay mali spelling nito, ay pangit grammar nito, ay pangit siya, ay ganito. Kaya hindi ka kumikita eh. Kasi yun yung tinitignan mo. Yan yung utak ng empleyado. Yung utak ng negosyante, kinukuha lahat ng kaalaman ng lahat ng mga naging successful. Lahat ng strength nila, yun yung inaabangan, yung iniipon. Hindi inaabangan yung kasablayan, yung ganito, yung ganyan. Ay, yung kotse niya, first car, hindi naman maganda eh. Hindi naman brand new eh. Pangit naman eh. 'Di ba? So again, yung business mindset ba, dapat hunger ka na, ay kung bakit ka umaattend ng CSEL, kasi kinukuha mo yung strength ng nagsasalita. Hindi mo inaabangan yung mali niya. Hindi mo inaabangan yung weaknesses niya, inaabangan mo yung strength niya kasi lahat yun iipunin mo para ikaw maging successful ka din dito. Kaya wag mong sabihin, ay paulit-ulit, ay paulit-ulit, ay paulit-ulit. Kasi the moment ikaw mag-talk, gusto mo ganun din sabihin. Ayoko yan, makinig, narinig ko na yan. So sabihin dyan, makinig eh. Sabihin dyan, learn the business. See, so be consistent. Kung naka-attend ka na ng Diamanten Skills, graduate ka na, attend ka pa ulit. Kasi every year may innovation, every batch may innovation. Naka-attend ka ng LMC, umattend ka pa din. Nag-body and soul ka once, umattend ka pa din. System yun eh. Training system yan ng negosyo natin. So dapat hindi ka nananawa. You have to have that mindset. Once you enter this industry, naka-mindset ka, negosyo mo to. Consistently yun. Diba yung mga naghahawak ng malaking negosyo, sa tingin nyo ba, nakahiga lang yun sa kama nila? Sila nga yung huling sigurong natutulog niyan kasi grabe yung iniisip niyan para lang sa operation ng company. Hindi mo lang sila makikita sa field, pero alam mo yun, grabe yung workload din yan. Kaya sila kumikita ng malaki. So, ganun din tayo. No, pag-attend ng training, basic lang yan, di ba? Pero kinakaligtaan pa natin, sinasantabi pa natin. Mga training convention, wag mong questionin yan kung laging may ganyan. I-question mo kung wala ng training. Kasi ibig sabihin, pakulaps na yung negosyo natin, wala nang programa. Right? So learn the business consistently.
Change is the only constant sa mundong to. So may pagbabago at may pagbabago at may pagbabago at may pagbabago. May innovation talaga yan. Kaya dapat updated ka. Okay? Ano pa? Apply mo po lahat ng natutunan mo. Ngayong gabi, ang dami kong sinasabi. Pero baka meron kang marinig dito na yun yung kailangan mo. Yun yung kailangan mong marinig. Yun yung inaantay mong marinig. Whatsoever. Apply mo lang. Okay? Apply mo lang. Kasi baliwala lahat. Tapon lahat kung hindi mo i-apply. From daily success habits, hindi mo i-apply, walang mangyayari. Dream board, sinabi ko nang gumawa ka, dumating na yung 2024, wala ka pa din. There's something wrong sa'yo. Okay? So application is very important po sa lahat ng natutunan natin para hindi matapon po yan. And then number 4, yun, be the most hardworking person in the room. Anong ibig sabihin yan? Sa negosyo na ginagawa po natin, hindi po tayo bayad by oras. Okay? We are being prepared here for extraordinary income. Imaginein mo, hindi mo kailangan ng diploma, hindi mo kailangan ng ganito yung background mo, educational attainment, para kumita ka ng 450,000. Para kumita tayo ng 3.1 million, 1 million, 6.7 million. Wala, di ba? Walang taon na pag-aaral ang ni-require sa ating lahat para mangyari sa atin yun or kitain natin yun. Ang kailangan mo lang dito, no? You have to be passionately work hard. Tatrabahuin mo lang din yung negosyo na wala kang inaantay na sweldo kasi ang inaantay mo, extraordinary income. So ang mentality mo, once you're part of this industry, member ka, ma-develop sa atin. Hindi naman yan pagkasali, work hard ka na kaagad, grabe ka na kaagad, grabe ka na dedicated. Walang ganun. Pero hindi dapat na stagnant. Kailangan may progress din yan over time. Nade-develop din sa isip mo, sa puso mo na I should be working harder sa negosyo natin. I should be passionately serving my business partners. I should be passionately serving the community kasi leaders na, one of the leaders na ako, hindi ka nagbibilang ng effort. Why? Extraordinary income yung nag-aantay kasi sa atin. Si Lord kasi yung magre-reward din sa atin. O bakit ka mag-work sa ganit sa, let's say, sa work natin? Kasi bayad tayo. Ba't ka mag-OT? Kasi may extra fee tayo. Eh dito wala kang extra fee eh. Wala kang monthly fixed na salary. Pero what you're working for is extraordinary income. Yun lang yung nire-remind ko sa lahat dito na nag-join sa business natin. And commitment, sorry sa wrong spelling, no? Commitment has to be, I'll do whatever it takes. So sinabi ko na yan, I'll try, I'll do my best. Dapat nagle-level up ka habang tumatagal. Maging I'll do whatever it takes. Hindi pwede na 6 months ka na, 1 year ka na dito, I'll try lagi pa rin. I'll try. Alam mo kung si Uno, tao lang, kung pwede lang magsalita yan, si Uno, sabihin sa'yo, nakaka-insulto ka naman. Kala mo ba sa akin, hindi ko kaya ibigay yung pangarap mo? Kaya ko din ibigay yan. Trabahuin mo lang kasi ng tama. Dagdagan mo lang din kasi yung commitment mo. Lagi ka lang kasing I'll try. Sinabing training, sabi mo I'll try. Sinabing mag-invite, sabi mo I'll try. Sinabing gawin yung ganito, sagot mo I'll try. Kaya sagot ko rin sa'yo, try ko din ha, pakitain ka. Kung tao lang si Uno, ano na yung sinasabi niya sa'yo. Kaya dapat nagle-level up yung commitment natin. Okay lang yan. Kung sa simula, I'll try po. Pero syempre, 1 year, gawin mo namang I'll do my best, coach. Promise, I'll do my best. Hanggang sa hay nako, hindi ako papayag, I'll do whatever it takes. Kung ganun naman din, may progress naman. Bakit? Bakit I expect progress? Kasi nga, we are teaching you naman. Tinuturuan naman namin kayo eh. Buti sana kung pinapabayaan yung mga members ng community na walang alam. Kaso nga lang, alongside
Nandito kami naka-back up. Nandito kami ini-equip ka. Nandito kami gina-guide ka. Nandito kami para i-hone ka. Para lumibel yung mindset mo, lumibel yung commitment mo from I'll try sa simula hanggang sa maging I'll do whatever it takes. Yun. Okay? And syempre, make a name by climbing a ladder. So yun kanina yung achievement card. Then build a healthy business relationship. Tinapik ko yan nung nakaraan. How to build a relationship. What is the importance of building relationship? Kasi nga people business yung ginagawa natin. Build a good relationship with your direct sponsor, number one. With your coaches, with the mentors. Build a healthy relationship with your business partners, with your downlines, crosslines. Kasi lahat yan magkakaroon ng ambag para sa success natin sa negosyo natin. Okay? And then syempre, invite and teach, invite and teach, invite and teach, invite and teach. Mag-invite ka at magturo. Kung ano ka, paano ka tinuturuan, ganun din dapat gawin mo sa tao mo. Hindi pwede na mag-invite, invite, 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 invite. Kailangan meron ka rin maituturo. Kaya nga dapat nakikinig ka sa training consistently. Kasi ano ituturo mo kung hindi ka nagtitraining, di ba? Even din naman sa labas pag hindi mo alam yung kunwari, ikaw yung mag-train sa akin, ako yung um, resident doctor, ikaw yung intern ko, ano ituturo ko sa'yo kung wala akong alam? Parang ganon lang din yan dito sa business. Ano ituturo mo sa bago kung hindi ka natuto? Okay? Kasi kung invite, invite, invite lang yung ginagawa natin, wala. Nagbibenta ka lang nun. Gusto mo lang kumita, short term lang yun. Gusto mo lang pumering. Pero kung naiintindihan mo, ay dapat pala dito sa network marketing business, para maging successful, maituturo ko rin sa tao kung paano ako naging successful, paano ako kumita, paano ko na nagagawa yung negosyo, na ipapasa mo rin yung kaalaman. Okay? And then number 9, repeat. Oh, yan. Repeat. Ulitin mo lang lahat. Ayan follow the system, learn the business, apply the learnings, be the most hardworking person in the room, commitment natin, whatever it takes, make a name, always strive to have a name. Huwag kang papayag na hindi ka kilala, huwag kang papayag na wala kang award, hindi ka papayag dapat na hindi ka na-recognize. Kasi the moment, makinig ka sa akin, the moment you decide not to make a name, para sa akin selfish ka nun. Kasi alam mo kung bakit? Your downline can only go as far as you can go. Tandaan mo yun. So pag ikaw nawawalan ka na ng drive na mag-excel dito, or kahit alam mo yung small progress lang, from small progress, paunti-unti, pag nawawalan ka na ng drive, hindi mo na naiisip yung mga tao na sumusunod sa'yo para sa akin. Ba kaya kahit feeling mo walang sumusunod dyan, feeling mo walang nakakakita, just make a name, climb the ladder, strive to have a name dito sa industry. Kasi meron at meron susunod talaga sa'yo. Maniwala ka. Huwag ka lang talaga mawala ng heart. Huwag ka mawala ng drive. Alright? Natututo ba kayo? Hindi ako galit Hindi ako galit. Ano lang ako, very um, passionate lang ako mag-talk tonight kasi gusto ko din talaga lahat kayo dito maging successful, pero I can only do so much. Ikaw pa din. Okay? Kailangan magtulungan tayo. So stay focused, number 4, kahit saan naman kahit anong larangan naman ginagawa natin Importante yung focus talaga tayo. Okay? Stay focused on your goals. So nag-set ka ng dream board, 'di ba? Focus ka dun. Avoid distraction. So i-identify mo rin yan dapat kung ano yung mga nakaka-distract sa'yo, no? Yun nga, yung pwedeng family natin kasi sila yung ayaw, nagdi-discourage sa atin or hindi naniniwala sa atin, can be our friends, can be our um, partner kung hindi siya positive sa negosyo natin. Kailangan ni-identify mo yung mga distractions na yun. Kasi pag identified mo yun, hindi naman na-eliminate mo sila sa buhay mo, no? Wag naman sana dumating sa point na kailangan mo silang i-eliminate. Pero
dahil na-identify mo yung mga distractions na yon, ahead of a time, makakapag-isip ka kung paano mo rin sila maharapin, ano yung response mo sa kanila. For example, ako, when I was starting doing the business, ang nagdi-discourage sa akin is yung family ko. So, pag nakarinig na ako ng sermon sa tatay ko, sermon sa nanay ko, sa mga kapatid ko, hindi ko sila nilalabanan. Pasok dito, labas sa kabilang tenga. Hindi ko sila inaaway. Kasi alam ko na pag inaaway ko sila, mas lalo lang lalala. So dahil nga na-identify ko na sila distraction ko sila, nagdi-discourage sila sa akin, mas lalo ko lang ginagalingan sa negosyo. Mas lalo akong namomotivate na patunayan sa kanila tama yung ginagawa ko. Hindi ko sila pinapatulan na. Hindi ko sila, minsan nga hindi ko na binabasa yung message eh. Kasi pag binasa ko yung message, malulow moral ako, malulungkot ako, madidisheartened ako, whatever na effect pa sa akin, hindi ko magagawa yung business. So, ang lagi ko lang iniisip, hindi lang nila naiintindihan, kaya ganyan sila magsalita. So, dapat, gawin ko lang yung ginagawa ko, gawin ko ng tama kasi magkakaresulta din dito. And pag dumating yung time na yon, lahat ng discouragement na ginawa nila, mawawala. Okay? So, yun yung sa akin. Kasi nga identified. Tapos yung ex ko, distraction yun. Kasi hindi niya ako sinusundo niya ako sa tawid ng office. Hindi siya pupunta dun sa office ng uno eh. Kasi natatakot siya, baka invite daw siya. Parang ewan. Literal yun ah. Ang office kasi dati sa Ortigas, alam mo saan niya ako inaantay? Sa Robinson's Galleria, sa mini stop dun. Takot na takot makidnap. So, um, brinake niya ako. Ano sabi ko? Okay. Ganun lang. Sabi daw eh. Focus lang ako. Parang, siguro parang ano na din yun. Blessing disguise. Ano pa ba? Distraction. Mga barkada. Dati niyayaya ako, gimmick, every weekend, iinom. Eh, dahil nga nag-work ako noon, tapos may part-time pa ako na business, sabi ko, kaysa iinom ko, iuno ko na lang. Kesa sa i-gimmick ko, i-rest ko na lang. So, nagkaroon lang ako ng prioritization. Kasi nga, gusto ko nga mag-focus dito sa pagiging nurse ko that time kasi para matapos ko lang yung 2 years ko na kontrata and then makapag-build ako ng grupo sa network. Kaya nag-focus ako dito. Sabi ko, pag kumita ko ng malaki, pag niyaya nila ako later on, pag hawak ko na yung oras ko, walang problema. Hindi naman nagbabago yung lasa ng alak. 'Di ba? Yun yung paninindigan ko sa sarili ko dati. Tsaka kung gustong-gusto talaga nila akong makasama, antayin nila ako hanggang 1:00 ng madaling araw o hanggang 2:00 ng madaling araw kasi tapos na ako eh sa ginagawa ko sa negosyo. So, yun yung mga paraan ko that time nung nagsisimula. And syempre, yung mga problema na-identify ko rin na can be distraction and na-identify ko rin na yung problema hindi nawawala sa lahat ng tao. Nagle-level up lang siya. Ang kailangan kong malaman, paano ko susolusyonan. Okay? So keep reminding yourself of why you started. So marami po mga panahon dati na gusto ko na din mag-give up. Pero ang lagi lang po nagpapabangon sa akin, alam mo kung ano, iiyak lang ako. Iiyak ko lang lahat, yung pagod ko, yung frustration ko, lahat ng mga doubts ko sa isip ko, iiyak ko lang yan lahat. Tapos ang sasabihin ko lang, kung yung mga magulang ko nga ang tatanda na nila, hindi nga sila nag-give up eh. Hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin sila. Nung that time hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin sila. Ako kabata-bata ko pa, kakasimula ko pa nga lang magtrabaho, kakasimula ko pa lang sa laban ng buhay, give up na ako. Sila nga, ang tanda na nila, lumalaban pa rin. So yun yung sinasabi ko sa sarili ko dati. Kaya after ko umiyak, alis ako ng bahay, punta ako ng office, punta ako sa downline ko, punta ako sa mall, mag-activity ako, mag-i-invite ako. Di ba? Move forward pa din. Pero di ba, tao ka pa din, i-acknowledge mo pa rin yung nararamdaman mo na hindi okay. Pero you have to, sabi nga ni Coach TP, you always have to snap out of it. Kasi pag hindi, ayun na. 'Di ba? Nasayang yung isang araw mo na nagmukmuk ka na lang sa bahay mo. Nasayang yung day off mo na dapat nag-activity ka, tinulong mo sarili mo sa bahay. So, ayan no, 6 months of focus. Putahan niyo yung sarili niyo, Diamond, 6 months, January. O pwede mo umpisahan, December pa lang nagtatanim ka na. Dapat January to June of next year. 6 months of focus.
and hard work can put you 5 years ahead in life. Imaginein mo yun. 6 months na trinabaho mo to ng seryoso, ginawa mo ng tama, mapa-part-time or full-time, walang imposible, can put you 5 years ahead in life. Imagine kung ano yung pwedeng reward. Nakatipid ka ng hindi lang pera, ang natipid mo, panahon. Kaya ako baliw na baliw sa negosyo natin kasi yun yung nakita ko nung nagsisimula ako. Sabi ko, 10 years from now, di ba? Yung iba ng mga kabatch ko ngayon, nag-a-apply pa lang mag-abroad. Yung mga kabatch ko ngayon, doon pa lang sila nagsisimula. Pero pag tinignan ko 10 years na ginagawa ko yung network, grabe no. Malayo pa, pero somehow malayo na din ang narating. Di ba? So, kumbaga, kung wala man magtatap sa shoulder ko, magko-congratulate sa akin, I will always do that for myself. Tatap ko talaga yung sarili ko. Buti na lang talaga nag-decide ako. Buti na lang talaga hindi ako nagpa-distract, buti na lang nag-focus ako, buti na lang dire-diretso lang ako, hindi ako nagpadala sa mga discouragement. Pinanindigan ko yung desisyon ko kasi ako naman yung nag-benefit, tsaka yung mga mahal ko sa buhay. Okay? And number 5, surround yourself with supportive people. Kung may mga support system tayo na loved ones natin, very, very good yan. Napakalaking tulong. Family natin, partners natin, mga closest friends natin. Kung they're really supportive, very good yan. Surround yourself with people na believes in you, who lifts you up, di ba? Yung hindi nagne-negative sa'yo, yung hindi nagpo-poison sa'yo, yung hindi nagda-drug sa'yo pababa. Surround yourself with those people. And syempre, dito sa community natin, importante din na you have to involve yourself. Kahit anong mangyari, wag kang maging, yun nga, wag mong i-detach yung sarili mo. You have to accept na community to Walang umasenso dito na mag-isa lang. Kailangan meron ka mga coaches, meron ka mga mentors talaga na mag-guide sa'yo. Na meron ka talagang someone na you can open up, no? Open up. Choose people who encourages you. Seek guidance po talaga from mentors who have achieved similar goals to yours. And again, it is two-way. Two-way po yan. Hindi pwede na kami lang yung nag-reach out sa'yo. Ikaw din dapat magkaroon ka rin ng openness to reach out. Kasi how can we help you pag hindi ka rin naman nagpapatulong? Even personal po. Ako po talaga, even personal ko, I share it with my upline. Yung mga, yun nga, mga negativity na na-experience ko sa labas, yung mga discouragement na na-experience ko, even sa mga barkada, lahat yan ino-open up ko sa kanila. How to deal with it. Paano ko gagawin? Paano ako tutuloy pag ganito na yung nangyayari? Lagi ako nagsisik ng advice sa kanila. Hindi ako nagtatago. Hindi ako nagsasabi na kaya ko to, strong ako. Hindi. Kailangan maging open ka Kasi by doing so, yung mga tao na yan na talagang mahal ka, concern ka, magbibigay din yan sa'yo ng advice na makakatulong sa'yo kung paano ka makaka-move forward. Kasi ang hirap, di ba? Ang hirap niyan na sobrang punong-puno ka, mentally, emotionally, drain ka, kasi wala kang mapagsabihan, walang naniniwala sa'yo, feeling mo hindi na totoo yung ginagawa mo. Again, it's very important to surround yourself with supportive people. Okay? And then number 6, embrace adaptability and learn from failures. So maging open po tayo sa mga adjustments, so sa mga plano po natin, sometimes hindi lagi natutuloy yung mga plano natin kasi baka may mas maganda pa po. Okay, based on evolving circumstances. And don't be discouraged by failures or setbacks. Lagi lang natin isipin na it is an opportunity for us to learn from it para magkaroon ng growth. Okay, minsan disguise yan yung mga failure setbacks natin, disguise pala yan. Kasi doon tayo mas magiging mabuting tao, doon tayo mas magiging stronger, doon tayo mas magiging wiser, magiging smarter. Yun. So failure is not the opposite of success. It is part of success. So don't fear failure. Huwag tayong matakot. Sometimes naramdaman ko rin po yan na parang takot ka ng umulit ulit. Takot ka nang mag-move forward ulit. Kasi what if mag-fail? What if hindi na naman nangyari? What if pangit na naman yung naging resulta? Pero I always remind myself na pag hindi ko ginawa, mas hindi ko malalaman. Alam niyo yun?
mas hindi ko malalaman yung resulta kasi wala nga akong ginawa. Pero pag nag-try ako, pwedeng hindi na siya mag-fail. Pwede na maging successful. But this time, yung step mo na gagawin, mas wiser ka na nga. Mas smarter ka na. And syempre, andun na dapat si God. Whatever happens, andun na si God. Okay? So your dream doesn't have to have an expiration date. So take a deep breath and try again. Mentor, what if 1 year from now hindi ko makuha yung dream board ko? Quit na ako. Hindi ka nga nag-quit sa trabaho mo, tagal mo dyan eh. Tapos dito sa negosyo natin, extraordinary income yung pwedeng mangyari, extraordinary life yung pwedeng ipa-experience sa'yo. Quit ka na? Ano ba yan? 'Di ba? So, again, take a deep breath and just try again. Malay mo kasi may mali ka eh, may fault ka dun eh along the process na yun yung kailangan mong matutunan. So, kailangan mo lang isipin na bangon lang ulit, gawin mo lang ulit, this time around, mas maayos mo na siyang gagawin, mas tama mo na siya gagawin, mas disiplinado mo na siyang gagawin. Okay? And consider it pure joy. Ito no, biblical po ito. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Imagine mo sabi sa Bible, consider it pure joy. Kailangan maging masaya tayo, maging joyful tayo whenever we face trials daw of many kinds. Kasi yun nga, ginagamit lang yun para matest yung faith natin. Kasi ang napuproduce sa atin, perseverance, and let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Alright? So in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa Romans yan. And eto po, no, yung mga victims, yan po yung mga laging sinasabi na, why me, why me, why me? Yung mga survivors naman, tayo yung mga tao na yun, or yan yung mga tao na nagsasabi na, bakit? Bakit kaya binigay sa akin to? Ano kaya yung lesson behind dito? I'm sure marami din po kayo na experience na mapapa-question ka din bakit natin nararanasan yung mga problema sa buhay. Last Sunday nga nung umattend ako ng online service, tapos yung ano doon, yung nag-testify, parehas kaming Bible verse na inatter or sinabi nung meron akong na-experience lang na basta 6 months ago na talagang grabeng sitwasyon. Tapos na-utter ko yun kay Lord. Sabi ko, Lord, Jeremiah 29:11, di ba yun yung sabi mo? You promise me. So yun kasi yung mention din ng nag-testify dun sa CCF. Kasi nga, she has cancer. A lot of illnesses na experience niya. And yun yung sinabi niya kay Lord. Pero, yun, naiyak lang ako kasi kung bakit nga na-experience ng tao yun. Minsan kailangan lang din mo talaga may experience. Kasi it's a test of faith and one way or another, yung experience mo na yun can be a lesson din sa ibang tao. Pwede kang ikaw yung nilagay dyan kasi gagawin ka niyang instrument, parang ganun. So, yun. Na-share ko lang. Yeah. Pero na-overcome naman yun. Na-overcome na yun, pakiramdam na yun, na feeling mo victim ka. Pero actually, survivor ka naman din. Okay? Survivor ako doon. Kasi gagamitin yung experience na yun para sa, alam mo yun, mas maraming tao yung mabless, mas maraming tao yung matutulungan. And number 7, consistency is key. Naturo ko rin yan sa inyo sa top 10 secrets paano maging successful sa network marketing business, di ba? So, ayan po, being consistent po talaga is very important. Taking consistent action. How? How can you do consistent action? Paano ba? Part-time or full-time? Part-time or full-time? Part-time, 1 to 2 hours mo ginagawa or 3 hours mo lang ginagawa. Full-time, consistent mo pa rin ginagawa. Paano? Again, go back to daily success habits. Go back to that poster. Kasi compress na yun ng kailangang lahat ng ginagawa ng isang distributor. Andun na lahat yun. So you have to be consistent lang po.
And syempre, aside from that, yung mga prospects list natin, yung mga bubble charting natin, yung pag-hit natin ng mga goals natin, you have to be consistent. So regularly work towards your goals even if progress seems incremental. Parang ang konti lang ng progress, parang hindi mo nga minsan ramdam, continue mo lang. Kasi later on, magugulat ka na lang biglang boom, binigyan ka ng breakthrough. Biglang boom, binigyan ka ng tao, tapos yun pala yung magpapalaki ng network mo left and right. Di ba? Yun pala yung magpapaakyat sa'yo sa top earnership consistently. Yun pala yung maglalabas ng lahat ng mga resulta mo. Basta sa simula, just be consistent. Just be consistent. Kasi talents, para sa akin talents, hard work, nabibit yun ng consistency para sa akin. Kasi kahit gaano ka ka-talented, kung hindi mo naman minamaximize yung talent mo, yung hard work mo, kung isang araw ka lang masipag, tapos 6 days ka namang tamad, wala din. Iba pa rin talaga yung consistent araw-araw ginagawa. Diba? So if you're not consistent, ano yung sabi ko last time? Magiging, ang tingin sa'yo ng tao mo later on or magkakaroon ng moment na hindi ka magiging dependable, hindi ka responsible, 'di ba? Hindi ma-recognize yung effort mo. Kaya ganun na lang kalaga yung pagiging consistent natin sa negosyo natin. And then, sorry. So number 7 is consistency. This is number 8, mindset. Okay? Mindset matters, so stay positive. Maintain a positive attitude and believe in yourself. Visualize yourself achieving your goals and stay optimistic even when you face with obstacles. Ang hirap, no? Ang hirap naman talaga niyan. Tao lang din naman tayo eh. Pero bakit? Bakit kailangan maging positibo? Wala eh. Wala tayong choice. Kaysa maging negative thinker ka, di dun ka na lang sa pagiging positibo. Mag-iisip ka na lang din naman eh. Di piliin mo na yung mag-isip ng maganda. Imaginein natin, di ba? Though hindi natin napipigilan makapag-isip talaga ng negative, pero may choice naman tayo. May choice tayo kung magdudwell tayo sa pagiging negative thinker or isa-shift natin yung mindset natin. Hindi kailangan mag-isip talaga ng positibo. Hindi kailangan mag-isip ng solusyon. Hindi kailangan talaga walang negative self-talk kasi baka maniwala yung sarili ko sa akin. Yung iba, let's say, ang daming factors sa paligid na nagpapatrouble ng mental health mo, na nagpapababa ng self-esteem mo, nagpapalungkot sa'yo. Lagi mo lang din kausapin si Lord, number 1, bigyan kanya ng strength to move forward, bigyan kanya ng wisdom, bigyan kanya ng guidance, and then go back to your core. Go back to your core. Why do you need to do it? Why do you need to continue moving forward? Just always go back to your core. Ako lagi lang akong ganun. Kanina nga bago nga mag-talk dito, nakaramdam ako ng ganyan eh. O, anong ginawa ko? Di ba, habang nasa CR, nagme-meditate ako. Ito, kinakausap ko lang si Lord. And then, shifting yung mindset ko. Going back to the core, going back to the basic, what to do. Kasi nga tao lang din talaga tayo eh. Di ba? Hindi naman tayo robot na walang nararamdaman. Ang daming factors sa paligid. So how? Paano yan magkakaroon ng positive mindset? Practice gratitude. So identify mo lahat ng pwedeng ipagpasalamat mo sa araw-araw. Roof above your head. Tingnan mo yung ano mo, yung kisame mo. Okay pa ba yan? Yung kama na hinihigaan mo, nagpapasalamat ka ba dyan? Yung tubig na iniinom mo, yung hangin, naka-electric fan ka man, naka-aircon ka. 'Di ba, family, kung may kasama kang family, kung wala, pet, kung wala pa rin pet, halaman na lang, may buhay pa rin naman 'yan, 'di ba? Positive energy 'yan, halaman. Ano pa? Kinain mo, nakakain ka na ba today? Think of anything na pwede nating ipagpasalamat. Internet connection mo, training natin ngayon, ilaw nyo, let's say, ganyan. Anything na pwede mo ipagpasalamat today. Basta practice gratitude. Thankful ka sa mga taong nandyan kahit may mga nawala. Let's say, may mga nawala. Lumaki grupo mo, nawala yung iba. Sipin mo na lang yung nandyan.
'Di ba? Dalawa kayo nakaraang araw, isa ka na lang ngayon. At least nandiyan ka, 'di ba? Kaysa sa pati ikaw nawala ka. Pagpapasalamat mo pa rin 'yun. 'Di ba? May sakit, gumaling, pero buhay ka pa. Basta practice gratitude, exercise, malaking tulong din po 'yan to be positive, connect with loved ones, focus on solutions, focus mindfulness, do something you enjoy. Let's say, nag-enjoy kang kumain, nag-enjoy ka ano pa, magbasa, nag-enjoy ka mag-movie. Gusto mo lang munang mag-movie, gusto mo lang munang maglaro sa mga aso mo or mga pusa mo or kung anong hayop meron ka dyan. Anything that you enjoy. And yun, gusto mo matulog, pero wag naman araw-araw ha. Saglit lang yung sinasabi ni Mentor Val na tulog ha. Hindi yung tulog ka ngayon, bukas tulog ka ulit, tapos susunod na tulog ka ulit. Hindi na po healthy yun. Umaalis ka na sa reality ng buhay nun. Kailangan saglit lang. Di ba? Yung mga ano mo lang, yung balik mo lang ulit yung sarili mo. And number 9, this is number 9, and the last, bago ako matapos, yan. So, persistence and resilience. Okay, pagiging pursigido, and yun nga, pagiging matatag. So, understand that challenges are natural part of the journey. Guys, tanggapin na natin yan. Tanggapin na natin po na meron talagang challenges along the way. So, kailangan mo lang lagi talaga ma-decode kung paano lagpasan lahat ng challenges at napakahalaga talaga na meron kang healthy na support system. Meron kang nakakausap, mag-guide sa'yo at willing ka rin magpa-guide. No? Dito sa negosyo ha, ang hirap kasi na kumuha ka ng guide sa labas na wala namang alam sa ginagawa mo. So, paano kanya matutulungan? Paano kanya malilid? So, again, very important na meron tayong guidance na pwedeng mag-ano sa atin, mag-remind sa atin, pwedeng maka-help sa atin if ever na mag-encounter natin mga challenges na yan. So, develop resilience, ibig sabihin, yung pagiging matatag, and yun nga, pagiging, yung hindi sumusuko sa mga panahon na mahihirap yung nangyayari. So hindi naman laging rainbows and butterflies, naririnig nyo naman yan, even sa love life, relationship, it's not always rainbow and butterflies. Walang smooth sailing lagi, meron talaga yan mga challenging moments, pero every time na nakafocus tayo sa solution at pinipili nating maging part ng solusyon ang negosyo natin, syempre, ang madidevelop sa atin yan, pagiging matatag, pagiging porsigido. And lagi lang din natin yan, evaluate lang, adjust lang din later on. So, regularly assess your progress and adjust your plan accordingly. The moment na ginagawa mo na yung negosyo ng tama, talagang tama, imposible po talaga na walang mangyari. Kasi mga masasamang tao nga eh. Nakukuha nga nila yung goal nila, masama yung intention nila eh. Masama yung ginagawa nila, nakukuha nila yung goal nila kasi the intensity, grabe. Grabe, di ba? Di ko kayang gayahin si Mentor Jericho. Nakukuha nila kasi ganun sila kagigil, makuha yung gusto nila. So ikaw, if you're saying to me na, Mentor, I'm doing my best, I'm really doing my best, walang nangyayari, I don't believe you. I don't believe you. There's something wrong. May kulang. May kulang talaga dyan kung bakit hindi binibigay. Check your heart. Diba? Check your skills. Check your mindset. Check mo yung iniisip mo, yung ginagawa mo. Kailangan matama yan. Kasi imposible na hindi ibibigay sa'yo. Kasi binibigyan nga yung mga gumagawa ng hindi maganda sa labas eh. Ikaw pa kaya. Alright? Learn from experiences and use feedback for continuous improvement. So, accept mo constructive criticism, improve ka dyan, no, sa mga feedbacks na matatanggap mo. And after seeing the dream, so napag-usapan na natin, seeing the dream board yon. So, the dream, tinatrabaho natin yon. So, 9 yon yung pointers na binigay ko. And then, syempre, last but not the least, surrender mo na. Surrendering the dream to the Lord. Surrender the dream.
Kasi we can only do so much. We are limited tao. Limitado lang tayo. Hindi mo kaya lahat gawin. Hindi ikaw yung pinaka-superior, sovereign, hindi ikaw yung may control. Tanggapin mo yun. You're not in control. Can only do so much. I-maximize mo lang yung pinagkaloob sa'yo. But, pag sinurrender mo yung pangarap mo sa Kanya, in due time, He will prepare you, He will mold you, He will hone you. Yung character mo, ipe-prepare niya yan. So, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Surrendering the dream to Him. Yan. Matthew 6:33. Yan sa Tagalog. Yung English, tinagalog lang. So, we have to surrender everything to the Lord kasi in His timing, ibibigay niya yan. Kung ikakabuti mo, lahat ng mga nasa dream board mo, ibibigay niya yan. Kung ikakapahamak mo, pwedeng i-delay niya yan. Pwedeng palitan niya yan. Yung mas better pa. Okay? So, ito, isa sa mga favorite verses ko. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Lahat ng plano mo, lahat ng trabaho mo, commit mo lahat sa Kanya. Kasi siya yung bahala na magbigay buhay. Siya yung bahala na ibigay sa'yo yun. And then, syempre, last po, na isa sa mga favorite verses ko rin, ay, sorry, tinagalog lang po pala. Ayan, sa English, Proverbs 16:3, Tagalog pala yung kawikaan, 16:3. So, 'di ba? I-surrender mo lang, commit your work. So everything that you put into sa business, no, lahat ng effort mo dito, simula sa mga basic pag-daily success habits, pag-attend ng trainings, wala mang sa feeling mo walang nakakita sa'yo, meron yung nasa taas. Wala mang nakaka-acknowledge sa'yo, meron yan. Basta you commit your work to Him. Commit your work to Him and your plans will be established. Alright? So, kung nangyari po sa akin, 2020, I had my dream board, nakaset yan, naka-frame yan, naka-display yan. Nangyari po in 2 years. So ako, sobrang excited ako sa dream board na meron ako ngayon at sa i-update ko pa, sa idadagdag ko pa. Hindi ko alam kung after 2 years ulit, baka 1 year lang ibigay ni Lord or hindi ko alam. Pero nakaka-excite. Alam kong ibibigay niya. Basta para sa akin, kasi lagi kong naririnig, kung para sa'yo, hindi yan lalagpas sa'yo. Pero kung hindi dumadating sa'yo, baka may mas better pa kasing nakalaan sa'yo. Kaya huwag kang magulo. Huwag kang magulo dyan. Okay? So yun lang. So let's turn our dreams into reality. Let's prepare our dream board. And huwag kang magmi-miss ng Real Talk session natin kasi yung susunod na session, continuation yan ng lahat ng mga tinuro ko kanina. Thank you so much, Diamonds Business Club. Back to you, Coach TP. Thank you, Mentor Val. Of course, mag-picture po muna tayo. Andyan po si Coach Jack Magkarang. Please, wag po muna tayo mag-chat. Mamaya po tayo magpasalamat kay Mentor Val para hindi na nalalagyan ng ibang elemento. Coach Jack Magkarang. Wait lang. Ayan, wait lang po i-co-host ko lang. Ayan, Coach Jack, thank you . Okay na po, Coach Jack. Okay, lahat ng mga naka-cellphone, pahiga lang para at least naka-rotate at naka-wide tayong lahat. Okay, game 1. Smile lang lahat. 1, 2, and... Okay, gallery view. Yung mga diamanten dyan, alam niyo yung mga framing ninyo, ha? Charot. Game 1, 2, and... Yung mga naka-off cam dyan na wala namang ginagawa. Feeling ko malamig na sa US ngayon. Mukhang nakapangpanlamig na si Mama Susan. Hello po. Napakaliwanag pa. Okay, game 1. Sige, humabol pa 2. May humabol pa talaga. Sige, mag-on cam pa kayo. 1, 2, and...
1, 2, and back to you, Coach TP. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Coach Rock. Thank you, Mentor Val. Grabe, no? So, sobrang sulit talaga itong gabing to. Kasi, yun nga, hindi talaga, again, no, hindi talaga wasted yung every time, no? Yung, hindi talaga wasted yung time. Parang redundant. Hindi talaga wasted yung time every time na nagtuturo si Mentor Val. Ayan, no? So, anyway, maraming salamat once again, Mentor Valerie, for teaching us, no, na yun nga, magkaroon talaga tayo ng vision board or ng dream board. Of course, hindi lang doon natapos, 'di ba? Of course, andyan pa yung sa dulo talaga yun yung nakakakilig yung surrendering your dreams, or all your your request, all your ano yung pangarap mo, 'di ba? Kung hindi sa taas. Alright? So, grabe, no? Ang dami, I'm sure ang dami nating natutunan for tonight. Sabi ko nga sa inyo, di ba, etong real talk na to, this will help us hindi lang this month, no? Pero sa mga susunod pa na buwan. And of course, ano ba yung sunod na buwan? Eh di ibang taon na, 2024 na. Nakakabaliw. Ang bilis ng panahon. Before you know it, um, 2025 na. Pero if we apply it, yung tinuro ni Mentor Val, especially yung, 'di ba, yung gagawin lang naman natin is paulit-ulit lang eh. Okay? Of course, hindi lang yung nag-invite ka, hindi lang yun. Of course, yung natuto ka and tinuturo mo rin. And then, repeat mo lang. 'Di ba? So, paulit-ulit lang. Kaya talagang sana, no, again, sabi ko nga, umpisa pa lang, hindi lang dapat ito na na-absorb mo, kung hindi i-apply mo rin. And sana lahat tayo, no, magkaroon tayo ng ganun na attitude, mindset na i-apply talaga natin lahat ng mga tinuturo sa atin. Kasi nga, sayang naman, 'di ba? Part ng return on investment natin dito is yung free online trainings. Tama? So, ito yung mga ganitong klaseng training sa labas. Promise, baka nga daang libo yung bayaran mo eh, 'di ba? Kahit nga mag 15 heads ka dito, promise, sobrang sulit talaga. Sa training alone ha. Kaya nga grabe rin yung pasasalamat ko kasi nga yung araw-araw na training, sobrang gutom kami sa ganyan, yung araw-araw na training. Kasi when I started dito, it was just once a week na training. Ang malala, 'di ba? Kailangan pa namin mag-rent ng venue. Kailangan pa namin rent ng venue, kailangan pa namin kumain ng one-piece chicken once a week, 'di ba? Pero those were all parang again hindi namin yun minamind kasi bakit? Gutom kami sa kaalaman eh. And ngayon na araw-araw merong training, talagang dapat ma-appreciate natin yun. Yun nga have an attitude of gratitude kasi with this kind of yung ganitong grupo, 'di ba? Ganitong mga mentors natin na gutom din sila na hungry din sila na magturo eh. Kaya nga sobrang nagpapasalamat ako because I really belong doon sa team natin na talagang kung bakit ko iniwan yung career ko kasi nga nakita ko yung vision nila and nakita ko yung dedication talaga ng mga mentors natin. Of course, na-develop din yung mga coaches, 'di ba? Kasi nag-umpisa lang din naman sa isang tao, andiyan si Mentor Val, naging dalawa na si Mentor MC. Tapos yung mga leaders under them, 'di ba? Nag-start kami as bago lang din until such time na nagturo si Mentor Val, nag-follow kami, natuto kami, and then gano'n na rin yung ginagawa namin no sa bawat subgroup na nandito. Kaya kung ikaw bago ka, maging willing ka na matuto, maging willing ka na wag tong palagpasin yung real talk, yung sizzle, 'di ba? Kahit nga online business preview wag mong papalagpasin 'yan kasi nga diyan ka matututo kahit nga 'di ba bago ka pa lang kapag kargado ka ng mga information based dun sa natin sa online business preview. Madali na
matulungan mo yung 10% na effort mo, hindi lang kasi yung pagre-refer eh. Of course, yung pagpo-follow up din sa business, sa prenesentan, part din yun eh, ng trabaho mo as bago. Kasi ganun din yung ginagawa namin dati. Pero dahil nga kargado kami ng kaalaman, kasi lagi namin naririnig, lagi namin ina-absorb, lagi namin um, ina-apply, so madali yung naging resulta. 'Di ba? So, kaya ngayon, mas madali yung resulta ngayon. Bakit? Kasi nga araw-araw yung training eh. 'Di ba? Dati nga once a week nga lang kami ang malupit, 'di ba? From Ortigas, tapos napunta ng SM Ora, tapos ay grabe. Alam mo, tapos punta ng Ortigas, pagdating ako dati na experience ko yun, pagdating ng Ortigas, wala. Ay, sorry, pagdating ng SM Ora, wala na, sarado na. Diba wala akong naabutan. Pero gutom ako sa kaalaman. So okay, magsa-centering, punta ng Ortigas, anong oras uuwi, 3 a.m., papasok ako ng alas 10 ng umaga. Okay lang. 'Di ba? Kasi bakit? Gutom ako sa kaalaman. And yun nga, buti na lang, no, naging komportable rin ako sa grupo. So yun naman, isa rin sa mga importanteng factor din dito. Kaya nga, excited ako, no, na makita ko kayong lahat para sa yacht and beach party natin, 'di ba? And then of course, meron pa tayong may niluluto pa dyan na another parang get together pa. Yung hindi makakasama sa yacht and beach party natin, may niluluto pa tayo na hindi pwede na matapos yung taon na hindi tayo magkita-kita or magsama-sama, 'di ba? So anyway, meron tayong kasi question and answer portion. Kaya again, no, maraming salamat Mentor Val. Thank you for teaching us once again. Ako diyan, gutom ako sa kaalaman galing sa iyo lagi, 'di ba? Kaya thank you very much for teaching us once again. No, salamat po sa iyo. And syempre ngayong gabi, importante na yun nga, hindi lang sa natuto ka ngayong gabi, of course, open din po ang floor, no, sa ating question and answer. And we will be sasamahan po tayo ng ibang coaches natin na makapag sagot din sa mga tanong ninyo, 'di ba? We will open the floor for questions or we will open the chat for questions. Lalo na kung bago ka, feel free na magtanong ka um, uh, para mas masagot po namin or mas ma-guide ka namin. All right? So I will be putting on spotlight yung mga coaches natin. Please do open your camera para ma-spotlight ko po kayo. Samahan niyo po ako dito para hindi ako nasi-screenshot at nakikita yung lahat ng anggulo ng mukha ako. Okay? Ayan, no? Wait lang. Sino ba yung nandito? And of course, ito, sasamahan ako nito eh. Ayan, kasi nakatulong to sa akin talaga. Nung nag-uumpisa po ako, nakatulong po to sa akin si Coach Norman.